Yan po, basta ang ate po sigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa aming pagbabalik! Laging kargado na parang sindikato, galawang veterano, may galaw na delikado. Nais lagi umangat sa ula parang eroplano, sobrang taas di kayang abutin kasi yun yung plano, diba? Simpleng tao, aral mula kay Glock 9. Init ng linya, grabe tawag sa akin hotline. Pag bumaba ang tropa lahat nakagang sign, maskara parang mankind, tutong gamit carbine. Itong dalawang ito, ang mastermind ng 2025 budget na pinondohan ng flood control projects, si Bongbong at si Martin Romualdez. Kunyari, meron pa silang ICI, imbestigahan daw. Pero yung ICI nakakonsentrate sa Bulacan. Ay bakit hindi mo unahin sa Ilocos Norte? Si Sandro Marcos, si Alcid, at sa Leyte. Itong pagnanakaw na ginawa nitong dalawa ay talagang well-orchestrated network. Para mabigyan din ng mga kasapi nilang senador, congressman, mga kontraktor. Kaya galit na ang taong bayan. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Resigned ako Bicol Representative Zaldico claims in a video, presidential son and Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos was responsible for 50.9 billion pesos in budget insertions. This comes days after calling Sandro's father, President Ferdinand Marcos Jr., and his uncle, former House Speaker Martin Romualdez, to alleged budget insertions at the Bicameral Conference Committee. Ko also claims Sandro threatened to remove him from his post and file multiple cases against him, allegedly because Ko could not accommodate an 8 billion peso insertion. Ang dahilan daw, may mga kontraktor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Sandro denies the allegations. He says, quote, anyone can sit in front of a camera from abroad and spew lies. The statements from the newly crowned champion of the DDS, or Duterte diehard supporters, Cabal, former Congressman Zaldico, are frankly as fantastical as they are false. Sandro adds, Ko was removed as House Appropriations Committee chairman because members caught wind of his insatiable greed and corruption. The Department of Foreign Affairs confirms it has canceled the passport of former Duterte spokesperson Harry Roque. Kilalanin si Boom Daza ang tunay na ama raw ni Sandro Marcos. Si Boom Daza ay isang restaurateur na nagmula sa pamilyang unang nagpasikat ng French cuisine restaurant sa Maynila. Mas lalo siyang nakilala ng publiko nang mapangasawa niya ang dating Miss Universe na si Gloria Diaz. Ngunit kalaunan ay naghiwalay rin sila. Kilala din siya bilang ama ng aktres at personalidad na si Isabel Daza. Si Boom din ay malapit sa pamilyang Marcos, lalo na kina BBM at partikular na kay Liza Araneta Marcos. Kaya naman, marami tuloy ang hapa-hapa na ang tunay na ama raw ni Sandro Marcos ay si Bong. Na hindi naman may tatandi ang pagkakapareho ng kanilang mukha. Si Bong ay pumanaw noong July 14, 2016. Inihalal bilang Senior Deputy Majority Leader ng House of Representatives si Ilocos Norte 1st District Congressman at Presidential son Ferdinand Alexander Sandro Marcos.
Isa si Representative Sandro Marcos sa mga baguhang kongresista sa ilalim ng 19th Congress. Samantala na italaga rin si 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan bilang bagong House Minority Leader. Sa mga taga-ICI, tinulungan na namin kayo mag-imbestiga sa mga substandard na project ni Congressman Sandro Marcos sa 1st Congressional District ng Ilocos Norte. Sa Barangay Gabo, Lawak, Ilocos Norte, ilang buwan pa lang ang flood control sa Padsan River nasira agad. Ito sir, padsang river ko eh. Oo sir eh, ayun lang. Lagyan lang ng parang pinanggal yung mga simpile na umiyak. Oo sir, pangalawa na to kasi. Sir, yung dati kasi nasira, tapos nilagyan, tapos nasira na naman, tapos ito na. Ito na. Bali, 1 year lang siguro, gano'n. Pangalawa na sir. Kapag isang taon na sira sir. Sa Bulo River Poblacion, Municipality of Adams, ilang buwan pa lang nasira na ang revetment project. Sira kagad, kaya ngayon, another project na naman. Wow! At sa Padsan River, sa Sarap, Ilocos Norte, bagong flood control, gumuho na. Sa aerial view, makikita ang laki ng sira. Sayang ang pera. Ngayon, delikado na ito sa mga motorista. Pati daan, naapektuhan na. Oh, ayan na ICRE. Bisitahin nyo naman ang baluarte ni Charis. Tuwang-tuwa kapag may pundong dumaan, lalo na kung flood control ang hatian. Mga ngiti ay umaabot hanggang tenga. Silang lahat ay kagalang-galang pa naman, pero sila pala ay mga kawatan. Wala silang mga kahihiyan. Mahilig silang makipagsagwatan sa laki ng pera na ibusa, lalo na kung bilyon-bilyonis na. Lala, ang lalala nyo. Lala, ang lalala nyo. Lumalabas ang kanilang pagkagahaman,
pala ay mga kawatan. Wala silang mga kahihiyan. Mahilig silang makipagsapwatan sa laki ng pera na ibubusa, lalo na kung bilyon-milyonis na. Sabuatan ng mga kawatan. Sabuatan ng mga kawatan. Ilan po, basta ang ate po sigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa aming pagbabalik! Ilan po, basta ang ate po sigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa aming pagbabalik! Sa PCIJ report, binansagan sina Congressman Marcos at dating Speaker Romualdez bilang pork barrel kings. At ang tawag daw sa pondong kanilang natanggap, allocables, na ayon sa PCIJ report, ang siyang bagong anyo ng pork barrel. Kahit pa matagal nang nagpasya ang Supreme Court na illegal ang pork barrel. Sa inilabas na listahan ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism kamakailan, makikita ang 15 mga distrito na nakatanggap di mano ng lion's share o pinakamalaking parte mula sa espesyal na pondo ng DPWH. At ang nanguna sa listahan, ang unang distrito ng Ilocos Norte, kung saan ang tumatayong congressman, ang presidential son, Sandro Marcos. Sumunod naman sa kanya, ang Leyte 1st District, na distrito naman ng pinsan ng Pangulo, ang dating House Speaker Martin Romualdez. Sa gitna ng mga akusasyon, nito lang Huwebes, voluntaryong humarap si Congressman Marcos sa ICI para magbigay ng kanyang panig. I came here on a voluntary basis so I could help the ICI in their investigation. Do you confirm that you submitted to the commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir, we do. We grant your request. With regards to how it went, kung ano man ang mga tinanong nila, I have given the ICI full authority if they deem fit to release the video of my testimony. Sir, yung allegations ni dating Congressman Zaldico, natalakay ba siya sa hearing niyo? It's pure fabrication and pure lies. It's a move that reeks of desperation. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Tinanong siya ng mga reporter tungkol sa issue ng allocables, pero pinutol na niya ang interview. Sinubukan namin kuhanan ng panig si Congressman Marcos, pero hindi pa sila tumutugon habang ginagawa ang report na ito. Kung ang ibang distrito, kakarampot o halos walang budget ang mga proyekto, sa ibang lugar naman, tiba-tiba. Sa inilabas na listahan ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism kamakailan, makikita ang 15 mga distrito na nakatanggap di mano ng lion's share o pinakamalaking parte mula sa espesyal na pondo ng DPWH. At ang nanguna sa listahan, ang unang distrito ng Ilocos Norte, kung saan ang tumatayong congressman, ang presidential son, Sandro Marcos. Sumunod naman sa kanya, ang Leyte 1st District, na distrito naman ng pinsan ng Pangulo, ang dating House Speaker Martin Romualdez. Sa PCIJ report, binansagan sina Congressman Marcos at dating Speaker Romualdez bilang pork barrel kings. At ang tawag daw sa pondong kanilang natanggap, allocables, na ayon sa PCIJ report, ang siyang bagong anyo ng pork barrel. Kahit pa matagal nang nagpasya ang Supreme Court na illegal ang pork barrel. Ang non-allocables, pondong hindi raw pwede